Bamban Mayor Alice Guo, pinatatanggal, halos malunod sa revelasyon ang mga mambabatas pati na ang mga Pilipino sa ginanap na hearing kamakailan lamang patungkol sa alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo. Ito ay matapos maiugnay ang pangalan ng alkalde sa nadiskubring illegal na pogo operations sa kanilang lugar. Ang natuklasan, hindi lamang ang mga illegal na aktibidad ng kaniyang kumpanya na sangkot sa hacking and surveillance activities sa bansa, lalo na sa mga government agency. Maging ang kaniyang pagkakakilanlan, kinuwestiyon. Ano ang naging sagot ni Alice Guo sa mga paratang sa kaniya? At totoo nga kayang Chinese si Mayor Alice Guo kaya siya pinatatanggal ng DILG? Yan ang ating aalamin. Pinatanggal si Alice Guo ng Department of the Interior and Local Government, DILG, dahil sa mga aligasyon at kahinahinala nitong pagkatao at ng kanyang pagkakasangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o ang POGO at mga kaduda-dudang aspeto ng kanyang pagkakakilanlan. Ang DILG ay nagrekomenda o nagsuggest ng kanyang preventive suspension upang maiwasan ang posibleng panghihimasok sa investigasyon habang sinisiyasat ang kanyang mga koneksyon sa illegal na aktibidad ng POGO sa Bamban Tarlac. Bukod pa diyan, may mga tanong din tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at personal background. Sa isang Senate hearing, natuklasan na may mga inconsistency sa kanyang mga sagot at dokumento, tulad ng nationality ng kanyang ama at ang kanyang hindi malinaw na mga school records. Ipinahayag din ni Mayor Guo na hindi niya maalala ang mga mahahalagang detalye tungkol sa kanyang buhay na lalo pang nagdulot ng pagdududa sa kanyang pagkatao. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ngayon si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac sa pinaghihinalaang koneksyon niya sa POGO companies sa kaniyang lugar. Ang POGO compound ay pinaghihinalaang sangkot sa human trafficking at serious illegal detention nang makatakas ang isang Vietnamese sa kamay nila noong Pebrero at nagsumbong sa autoridad. Natagpuan sa lugar ang saksakyan na lahat ay pagmamay-ari ni Guo at ilang dokumento ng transactions. 50% owned ni Guo ang Baofu Corporation na nagmamay-ari ng POGO compounds na niraid noong 2023 at 2024. Aniya, dati siyang may-ari ng lupa, ngunit nang tumakbo ay binenta niya ang kaniyang shares. Si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac ay nahaharap sa mga seryosong paratang na nag-udyok sa mga investigasyon at rekomendasyon ng kanyang pagpapatalsik. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang umano'y pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa kanilang bayan. Ayon sa mga ulat, may mga raid na isinagawa sa mga POGO na may kaugnayan sa Baofu Corporation kung saan siya dating bahagi. Bukod sa mga aligasyong ito, may mga katanungan din tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at pagiging kwalipikado bilang isang opisyal ng gobyerno. Ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros na maraming hindi malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang personal na background tulad ng kanyang lugar ng kapanganakan, ang pagka-delay ng kanyang birth registration at ang kakulangan ng mga record sa edukasyon. Dahil dito, ang Department of the Interior and Local Government, DILG, ay nagrekomenda ng kanyang preventive suspension upang masiguro ang patas na investigasyon at maiwasan ang posibleng impluensya sa proseso. Ang Office of the Solicitor General, OSG, ay naglunsad ng isang investigasyon upang tukuyin kung siya ba ay illegal na nagho-hold ng kanyang posisyon na maaaring humantong sa isang quo warranto petition para tanggalin siya sa pwesto. Ayon naman sa side ni Bamban, Mayor Guo, ipinaliwanag niya na kung bakit palaging "Di ko alam, Your Honor" ang sinagot niya sa hearing sa Senado. At dahil ayaw magsinungaling, sumasagot na lang siya ng "Hindi ko alam, Your Honor." Ayon pa kay Guo, "Hindi po talaga ako kasali sa operation po ng POGO." Yan ang diretsong sagot ni Guo tungkol sa paratang na may kinalaman siya sa POGO operation sa kanyang lugar. Sa isa pang pahayag, muling itinanggi ng alkalde na sangkot siya sa illegal na operasyon ng POGO sa Bamban na na-raid ng mga autoridad noong Marso. Ibinunyag din ni Mayor Guo na isa siyang love child o anak sa labas ng kanyang ama sa isang kasambahay. Bata pa lang umano, iniwan na siya ng kanyang tunay na ina. Pinalaki raw siyang nakatago sa hog farm ng kanilang pamilya. Ito raw ang dahilan kaya wala siya masyadong maalala sa kanyang identity. Dahil sa kontrobersyang ipinupukol ka Mayor Guo, iniutos ng DILG Benjamin Abalos Jr. sa National Police Commission
Natanggalan na ng kapangyarihan si Guo na pangasiwaan ang mga pulis ng Bamban. Tumanggi naman ang DILG na idedetalye ang laman ng kanilang fact-finding report tungkol sa connection umano ng alkalde sa illegal na Pogo Hub. Gagamitin daw ng DILG ang kanilang mga natuklasan para sampahan na reklamo si Guo sa Office of the Ombudsman. Sa kabila ng issue sa kanyang liderato, todo support naman kay Mayor Guo ang ilan niyang kababayan. Nagkalat ang mga banner at tarpaulin sa bayan, giit ng mga taga-Bamban. Isang tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa mga naunang raid ng Pogo Hub, natuklasan na ang mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may mga hawak na Philippine ID at dokumento mula sa SSS, BIR, PhilHealth at iba pa. Katulad din ito ng mga Chinese na naharang sa Bangkok ng Philippine Embassy dahil sa mga hawak nilang Philippine passports at ID na nagsasabing sila raw ay Pilipino. Mayroon pa nang mga dayuhang nakakapasok sa bansa upang gumawa ng krimen gamit ang sagrado nating mga dokumento. Sila, imbes na mga natural-born Filipino, ang nakikinabang sa mga karapatan at social benefits na dapat ay para sa mga Pilipino. Kung mapapatunayan na isang ngang Chinese national si Mayor Alice Guo, katulad ba siya ng hindi matukoy na bilang ng mga Chinese na ipinapasok sa ating gobyerno upang humawak ng impluensya sa ating bansa? Ngayong itinatanggi niyang incorporator lamang siya at hindi may-ari ng Pogo na na-raid sa kanilang lugar, bakit ang metro ng kuryente sa compound ay nakalagay pa rin sa kaniyang pangalan? Bakit sa loob ng 2 beses na pag-raid sa Bamban noong 2023 at March 2024, patuloy pa rin silang nag-ooperate? Hindi kaya malabong protektado ito ni Alkalde. Ayon kay Senator Hontiveros, kung ito nga ang magiging ruta ng kanilang investigasyon, hindi lamang nito binabastos ang integridad ng mga opisinang naglalabas ng ganitong dokumento, maaari ding questionin ang mga opisinang nagbigay sa kaniya ng pahintulot na tumakbo sa halalan at ang mga nameke ng kaniyang dokumento. Hindi ito patas lalo pat para sa maraming Pilipino na nahihirapang makakuha ng trabaho dahil sa mga kulang na papeles at mga hinihinging patong-patong na ID. Ang paggamit ni Mayor Guo ng Filipino identity ay isang insulto sa mga totoong Pilipino. Posibleng ginagamit nila ang ilang Chinese na profesional para ito ay hindi panghinalaan ng gobyerno na papasukin nila. Na kung sa Amerika nga ay big issue itong patungkol sa mga espiya galing o ipinapadala ng gobyerno ng China, ay what more pa kaya dito sa Pilipinas, di ba? Posibleng ginagawa ito ng pamahalaan ng China upang makakuha ng mga impormasyon, magkaroon ng impluensya sa politika at makakuha ng benepisyo sa Pilipinas para pa rin sa sarili nilang kapakinabangan. Sa mukha at apelido pa lang ni Mayor Guo, makikita na isa siyang Chinese. Sa totoo, maraming politiko dito sa Pilipinas ang merong apelidong halatang Chinese naman talaga. Walang kaso sa surname. Ang malaking problema lang kung Chinese na nga yung apelido, tapos hawak pala sila ng gobyerno ng China at isang asset o spy. Diyan talaga tayo magkakaproblema. Ano ang masasabi mo sa pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo at ang pag-alis sa kanyang kapangyarihan na pangasiwaan ng mga pulis ng Bamban? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!